Makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Magandang gabi po, Captain Cayabyab. Merry Christmas po at welcome sa Arangkada Balita. Yes, Merry Christmas po, Sir Jack and Ma'am Maan, at magandang gabi po. Yes, Captain Noemi, kamusta po yung mga nakarating na huba ng Romblon, yung mga sinundo po ng Philippine Coast Guard, the stranded passengers po? Yes, tama po kayo. Yung ating BRP Suluan na umalis po kaninang umaga ng alas 6, no? Dulan po ang ating 75 na pasahero. Ay nakabalik na po kaninang hapon po. And inaasahan na rin po natin yung pagbalik ng BRP Bakakay ngayong araw din po. Ano yung naging rason doon? Kulang daw sa transport, as in kulang sa sasakyan? Ano ba naging problema at sila na stranded po? Well, initially, ang naging report po sa atin is kulang po yung mga commercial passenger vessel po na magsasakay po ng ating mga pasahero. Kaya naman po ang ating Philippine Coast Guard, nung natanggap po natin yung direktiba ng ating Pangulo at ang ating Secretary of Transportation, tayo po ay nagbigay ng ating dalawang 44-meter vessel. At ito pong dalawang barko na ito ay umalis po kaninang umaga at naghatid po ng ating mga kababayan. Kumusta naman po yung mga sitwasyon sa pantalan natin? Marami pa rin bang mga pasahero sa mga pantalan? Medyo nabawasan na rin po ngayong araw, no? Halos 2 million na po ang na-cater po natin, Mamaan, nagsimula ang ating Oplan Biyaheng Ayos noong December 20. And we will be expecting more hanggang January 4 po kasi itong Oplan po natin. So last year, we were able to record at least 5 million. So since wala naman po tayo nakikitang weather disturbance for the holiday season, we will be expecting the same number or probably mas lalaki pa po ang bilang po niyan. Buti na lang, maganda yung panahon ngayon. Pero sinasabi ng ating State Weather Bureau na posibleng maging maulan. Sa ngayong, sa araw na Pasko, bukas. Kumusta po yung kalma ba yung ating mga karagatan ngayon? Captain? May mga areas po tayo na medyo mataas po yung alon, no? Kasi dala rin po ito ng amihan, particularly sa area po ng norte. Kaya patuloy pa rin po ang ating pagpapaalala, lalo na po yung sa mga sasakyang bandagat na medyo maliit. Kung hindi po maganda ang kalagayan or kondisyon ng ating karagatan, ay huwag po muna maglayag. But definitely, hanggang wala naman pong nakataas na signal, we authorize po yung ating mga sasakyang pandagat na umalis po at mag-start po ng kailang mga voyage. Ma'am, yung binigay niyong figure na 5 million, ano po yan? Ngayong holiday season lang or buong year po? Yung last year po is 5 million. Simula po yan nung Oplan observance po natin din. So, December 22, January 4, halos same period din naman po yan. So, ngayon po, yung ating estimate on that same period, so most probably, nabanggit ko po kanina kung walang weather disturbance, probably 5 million ang ating inaasahan pa rin po. Paano po natin naiwasan? Although magandang ang balita, di ba, hindi na katulad dati na may mga maritime na aksidente. Pero ngayon, parang naging effective po yung pagmamonitor natin na hindi sila nag-overload ng mga pasahero. Paano po yung ginagawa po natin? Una-una, before po nagsimula itong holiday season, ay talagang intensive na po ang information campaign ng Philippine Coast Guard kasama po yung mga coordinating meeting po natin sa mga stakeholders, no? Itong mga shipping company kasi yan naman po talaga striktong direktiba to ensure the safety of our passengers and even yung vessels and cargoes po. Wala po tayong i-allow na excess passenger po sa lahat po ng sasakyang pandagat. At nagpapasalamat po ang Philippine Coast Guard sa cooperation po ng ating mga kababayan. Ang iniintay natin ngayon, yung pagdating naman ng New Year. So medyo kakalma ba ngayon after ng Pasko? Kailan yan dadagsa pa rin? Either yung mga habol pa rin pauwi ng probinsya o yung paluwas na, Captain Noemi? Ang expectation po natin ng pagdagsa ulit ng ating mga pasahero, more or less December 29 po yan, yung mga babalik po para sa, usually kasi ma'am, yung iba isa nahati po yung break, no, sa mga trabaho. So yung mga babalik po for the New Year's break yan po ay December 29 to 30. And then yung uwian naman po ng lahat, most probably Maan, that is January 2 to 3 po. So yan po inaasahan po natin dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan po natin. Ma'am Noemi, hindi ko alam kung kung sa sakop niyo yung pero yung katulad ng tinanong ni partner kay Maan, kay Angela. Yung yung with regards to sa mga alagang hayop kasi talagang hindi ko makalimutan yung balitang yun nilagay do sa isang ro-ro vessel.
tas namatay yung mga alagang hayop. Marami ba sa ngayon, Captain Noemi? Oo, tsaka paano yung protocol natin dyan? Coast Guard ba yung nagsasabi na dapat may lalagyan na maayos or sino ang in charge dyan? Ang protocol, ang regulation po natin is quarantine po talaga ang nagsasabi. So before po tayo magsakay ng mga pasahero, ay ina-identify na po yan ng ating mga kababayan po. So meron po tayo mga designated quarantine office po sa lahat po ng Pantala. Doon po nila ilalagay o isi-signify po na meron po silang dalang mga hayop at sila naman po ang magsasabi kung ano po ang dapat gawin at saan dapat po ilagay. So ang quarantine po yan. Oo. Ang tanong ko naman, yun ba sa mga pasalubong natin? Minsan TV. Oo, minsan mga appliance yung inuuwi, minsan kutsyon. Yun po ba ay ano pong protocol doon? Hindi ba pwedeng gano'n lang may limit dapat po na ba? limit ng laki at bigat? Pagdating naman po sa barko, wala naman po tayong sinasabi yung limited na dala po, no? Kung halimbawa, magdala po siya ng TV or mga kutsyon. Pero ang nakikita po natin kasi is yung convenience po ng ating mga pasero. That's why we advise them na dalhin lang po talaga kung ano yung mga dapat dalhin. At meron naman po, lalo na sa mga mahahabang biyahe, yung mga tracking po na tinatawag po natin, yung mga rolling cargoes. So doon po usually nilalagay yung mga ganitong malalaking items po na inuuwi po sa mga probinsya. Kumusta naman yung mga roro po natin? Yung mga nagsasakay ng sasakyan? Oo. Marami din po ba ang mga naisakay ng mga sasakyan sa mga roro ngayon? Yes, pagdating naman po sa ating mga rolling cargoes, halos 10,000 na rin po ang naitala po natin as we speak po. So, nakikita po na patuloy po ito mag-i-increase kasi inter-island naman po usually yung voyage ng ating mga barko. So usually, sasakay po talaga siya ng mga rolling cargoes. And to ensure naman po yung safety no ng ating mga barko is tinitingnan rin po natin during the inspection yung proper lashing po o yung pagtatali nito mga kargamentong ito. And ma'am, kasi syempre sasalubungin natin yung bagong taon at sa tradisyon ay yung mga paputok. Kunyari, bibili ba ako sa Bulacan? Bukawi. O, sa Bukawi at dadaling ko sa Visayas, ay maisasakay ko ba ito sa barko? Naku Sir Jack, yan po talaga ang ipinagbabawal ng Philippine Coast Guard. Kasama po yan sa isinasagawa nating inspection na wala po tayong ia-allow na any prohibited items, kasama po yung mga explosives and flammable, kasama po yung paputok na binanggit niyo po kanina. So wag na po tayo magdala sa ating mga bagahe pag tayo pa uuwi sa mga probinsya. Dahil definitely po, we will be confiscating that items po. Okay, maraming salamat po, PCG spokesperson Captain Noemi Kayabia. Merry Christmas, ma'am, at ingat po kayo. Merry Christmas po at maraming salamat po.